Dead on the spot ang isang tricycle driver matapos mabangga ng 10-wheeler sa Atimonan, Quezon. Pahirapan ang pagkuha sa biktima na naipit sa ilalim ng truck. Ayon sa pulisya, biglang nag-U-turn ng tricycle matapos magbaba ng pasahero kaya nasalpok ng paparating na truck. Halos durog ang tricycle. Nadamay din ang isang van ng mahagip ng truck. Mahigit 30 ang naiulat na nasawi sa gulo sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Pinag-iingat ng Philippine Embassy sa Thailand ang mga Pilipinong malapit sa border. Nakatutok si Darlene Kai. Huwebes nang magsimula ang sunod-sunod na pagsabog sa border ng Thailand at Cambodia, bunsod ng palitan ng pag-atake ng mga militar ng dalawang bansa. Napatakbo at nagtago ang ilang residente. Sa videong ito na inilabas ng militar ng Thailand, kita ang paghulog nila ng bomba mula sa drone sa military depot ng Cambodia. Isang convenience store sa isang gasolinahan naman ang nasunog sa Sisaket province sa Thailand, kasunod ng pag-atake ng Cambodia. Mahigit 30 na ang naiulat na nasawi, 19 ang patay sa Thailand ayon sa kanilang health ministry, habang 5 sundalo at 8 sibilyan ang nasawi sa Cambodia ayon sa kanilang defense ministry. Ang ilang residente ng Cambodia, kitang bitbit ang kanilang gamit para lumikas. Wala na ring mga tao, mga sasakyan at sarado na ang mga tindahan sa isang distrito sa Surin province. Ayon sa Thailand, sumiklab ang tensyon matapos masugatan ng ilan nilang sundalo dahil sa mga landmine sa border na anilay inilagay ng Cambodia. Pero mariin itong itinanggi ng Cambodia at sinabing Thailand ang nagsimula ng pag-atake. Ayon sa mga ulat, dekada na ang nakakaraan ng magkahidwaan ng Thailand at Cambodia sa hangganan ng kanilang teritoryo kung saan naroon ang isang templo na ipinagkaloob sa Cambodia ng International Court of Justice. Tumaas ang tensyon ng subukan ng Cambodia na irehistro ito bilang isang UNESCO World Heritage Site. Pinag-iingat ng Philippine Embassy sa Thailand ang mga Pilipinong malapit sa border. Hinihimok nilang iulat ang kanilang kinaroroonan sa Philippine Embassy at subaybayan ang kanilang mga anunsyo. Nauna nang sinabi ng Philippine Embassy sa Cambodia na iwasan ang mga lugar kung saan may tensyon. Ayon sa DFA, may mahigit na 7,000 Pilipino ang nasa Cambodia habang nasa 33,000 Pilipino ang nasa Thailand. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Nagsagawa ng mock election sa Lanao del Sur, Marawi at Tawi-Tawi ang COMELEC bilang paghahanda sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Ang transmission hanggang canvassing ng mga boto, inabot lang ng nasa 30 minuto. Nakatutok si Marisol Abduraman. Pagkakumpirma ng pangalan sa voters list, agad bumoto ang mga taga-Butig Lanao del Sur kaninang umaga. Matapos ang ilang minuto lang, natanggap na ng makina ang mga boto. Ito ang mock election para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election sa Oktubre. Upang makapag-adjust ang COMELEC, ano pa yung mga dapat na kulang, ano yung mga dapat pang baguhin. Sa obserbasyon ng COMELEC, 2 hanggang 3 minuto ang pagboto. Para pagdating ng totoong butuhan, alam mo na yung gagawin mo. The regular election is mahaba yung now kokonti lang yung pagpipilian. Unlike sa national at midterms election sa bansa, dito sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election, merong mga mukha ng kandidato dito sa kanilang balota. Chair, bakit nga po ba? Una, nakalagay ito sa election code ng Bangsamoro. So, minarapat natin kahit na maaari hindi siya mandatory, na ilagay yan sapagkat gusto natin di masubukan ano ang implikasyon, gaano kabilis ang pagpili ng mga botante. Maraming kandidato na hindi mo pa familiar, yes. Pero pag nakita mo, kilala mo na agad. Oo. Alright. Yes. Okay. Malaking bagay ito para sa mga hindi nakakabasa, gaya ng 67 anyos na si Tumanina. Pakaugo, tulong sa amin. Nakakatulong daw yung picture na nakikita doon sa balot. Kasama ng COMELEC ang election watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Maayos naman yung flow at napakaganda ng suporta ng mga different agencies, kapulisan, kasundaluhan. Bagamat may mga hamon, umaasa ang COMELEC na magiging mapayapa at maayos ang gagawing kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election. Mula rito sa Butig, Lanao del Sur,
Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.